Marites, narinig mo bang balita? Isa na namang kapitbahay natin ang walang awang pinatay ng mga aswang. Oo, narinig ko na yan. Pero hindi na bago sa baryo natin ang ganyang pangyayari. Tama ka. Halos linggo-linggo na lang may namamatay dito sa baryo. Kailan kaya matatapos ang panggugulo ng mga aswang sa atin? Kung dati pa isa-isa lang ang biktima, ngayon 2 o 3 nang pinapatay nila. Kung hindi na sana maagang namatay ang tatay mo, Lira. Sigurado ako hindi basta-basta makakapasok ang mga halimaw na yun dito sa baryo. Ang tatay mong sandigan ng mga taga-baryo. Isa siyang mahusay na albularyo at takot sa kanyang kahit sinong nilalang ng kadiliman. Alam ko, Marites, hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin ang pagkamatay ni Itay. Kung nabubuhay pa siya, walang aswang na manggagampala rito sa atin. Pero wala na siya. At kailangan nating magpatuloy. Hindi natin alam kung sino ang susunod na bibiktimahin ng mga aswang. Kaya kailangan palagi tayong mag-ingat. Halika na, umuwi na tayo. Bago pa tayo abutan ng dilim sa daan. Baka mamaya may makasalubong pa tayong aswang. Oo nga, tara na. Baka mamaya tayo pang sumunod na mabiktima. Hindi ligtas magpagabi rito. Sige, tara na. Ang ganda-ganda mo talaga, Lira. Ipinapangako ko, mapapasakin ka. Magiging akin ka, Lira. Akin ka. Isang magandang araw sa iyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng masugid na tagapakinig ng channel na ito. Ako po si Ellen. Hindi ko tunay na pangalan. 37 years old at taga-Kawit, Cavite. Mula nang madiskubre ko ang inyong channel na Aswang Confessions, wala na akong araw na pinapalampas sa pagkikinig ng mga kwentong aswang. Talagang bawat istorya ay kaabang-abang at nakaka-excite. Kaya naman naisipan ko ring magpadala ng sariling kwento upang maibahagi at marinig din ng inyong mga loyal listeners. Ang kwentong ito ay kinuwento sa akin ng aking lola na si Lola Carmen. Nangyari ito sa isang liblib na baryo sa Iloilo. Maraming taon na ang nakalilipas. Isa itong kwento tungkol sa isang magandang dalaga na anak ng isang albularyo na napilitang magpakasal sa isang aswang upang mailigtas ang buong baryo. Pero bago ko simula ng aking kwento, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa channel na ito para sa iba pang kwentong aswang at katatakutan. Sisimulan ko ang kwento sa isang maliit na baryo na itatago ko na lang sa pangalang Baryo Lupig. Dito, unti-unting lumaganap ang takot tuwing sasapit ang gabi. Ang dating masayang pamayanan ay tila naging libingan sapagkat matagal nang ginagambala ng mga aswang ang baryo. Ngunit mas lumala pa ito. Ang mga halimaw na dati nagtatago sa dilim ay naging mas matatapang at hayagang umaatake. Nang mamatay ang kilalang albularyo sa baryo na si Mang Elias dahil sa malubhang sakit, nagsimula na ang sunod-sunod na gabi ng kamatayan. Bago siya pumanaw, siya ang takbuhan ng lahat. Mula sa simpleng paggamot sa mga karamdaman hanggang sa pagsugpo sa mga aswang. Ngunit nang mawala siya, nawala ng sandigan ang buong baryo. Kada linggo, may nauulilang bahay. Minsan isang magsasaka ang walang awang pinatay ng mga aswang. Minsan isang batang babae na hindi na nakabalik matapos bumili ng mantika. Natagpuan ng kanyang bangkay na wakwak ang tiyan at wala ng laman loob. Pinakamasaklap, minsan isang buong pamilya ang pinasok sa kanilang bahay at natagpo ang patay kinaumagahan. Sa bawat pagpanaw, lalong lumalalim ang takot ng mga tao sa baryo. Mistulang kulungan ang mga bahay. Pinapatay ang mga gasera tuwing hating gabi dahil sabi ng mga matatanda na aakit ang mga aswang sa liwanag. Ang mga alagang aso ay ikinukulong at binubusalan upang hindi tumahol.
Lahat ay nagdarasal at umaasang hindi sila ang susunod na biktima. Sa gitna ng lahat ng yun ay naroon si Lira, 20 taong gulang na dalaga, ang nag-iisang anak ni Mang Elias. Tahimik, mahinhin. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, wala siyang alam sa panggagamot, mga orasyon at ritual. Isa lamang siyang karaniwang dalaga na itinapon sa mundong puno ng halimaw. Lira anak, huwag kang lalabas tuwing gabi ha. Kahit ano pang mangyari, manatili ka rito sa loob ng bahay. Hindi mo alam kung gaano kalupit ang mga aswang na gumagala sa baryo. Hindi ka katulad ng tatay mo. Wala kang panlaban o pangontra sa kanila. Ewan ko ba anak, kung bakit ayaw mong pag-aralan ng pagiging albularya para ikaw ang pumalit sa tatay mo. Tama ang nanay mo, apo. Wala na ang tatay mo. Maga tayong iniwan. Hindi namin nahayaan ng nanay mo na ikaw naman ang sumunod. Nako, hindi namin matatanggap ng nanay mo kapag may masamang mangyari sa iyo. Naiintindihan ko po kayo, Nay. Naiintindihan ko rin po kayo, Lola. Pero hanggang kailan tayo ganito? Gabi-gabi na lang ba tayong matatakot, mga ngamba? Ang mga tao sa baryo, parang unti-unti nang sumusuko. At saka, Nay, wala akong interes sa pagiging albularya. Kaya kong labanan ng mga aswang na yan kahit hindi ako albularya. Napatingin si Lira sa maliit na siwang ng bintana. Doon, tanaw niya ang mga bahay ng kanilang mga kapitbahay. Lahat ay nakasara. Mga pinto at bintana, wari mga preso na nakakulong ang mga tao sa kani-kanilang tahanan. Wala ni isang ingay na mga bata o alagang hayop sa labas, maliban sa mga huni ng kuliglig tuwing gabi. Ang tatay mo ang takbuhan ng bagyo noon. Siya ang nagsasakripisyo para manatiling ligtas ang mga tao sa mga aswang. Pero ngayong wala na siya, sino naman ang magtatanggol sa atin? Kaya kailangan mong maging maingat, apo. Ay ikaw na lang alaalang naiwan niya sa amin ang nanay mo. May punto rin siya. Baka kailangan mong matutunan ang mga ginagawa ng tatay mo para maipagtanggol mo yung sarili. Kami ng nanay mo at ang buong baryo. Napakahirap para sa akin anak. Araw-araw, natatakot akong baka ikaw naman ang mawala. Pinangako ko sa tatay mo bago siya mawala na iingatan kita. Kaya pakiusap, Lira. Kung ayaw mong sundin ang utos ko na pag-aralan ng pagiging albularya, huwag matigas ang ulo mo. Huwag ka nang tatakas tuwing gabi. Ang akala mo ba hindi kita nahuhuli? Palagi kang lumalabas sa hating gabi at kasama mo pang kaibigan mong si Marites. Pwede naman kayo magkita dito sa bahay. Bakit sa labas pa? Nay, Lola, ayoko rin siyempreng mapahamak ako o si Marites. Pero bakit pakinamdam ko? Hindi na matatapos ang lahat ng to. Para bang kahit anong gawin natin, lagi tayong takot. Ang baryo, tingnan nyo. Kulang na lang magukay sa ilalim ng lupa para dun tumira. Makaiwas lang sa mga aswang na yan. Hindi ba dapat magsama-sama tayong lahat para harapin ang mga halimaw na yan? Marami tayo. Kung tutuusin, kaya nating lumaban sa kanila. Ako, kaya kong lumaban sa kanila kahit wala akong kaalaman na tulad ng kay tatay. Hindi natin kailangang matakot. Hindi nakapagsalita ang nanay at lola niya. Ang mga salita ni Lira ay tumimo sa dibdib ng mga ito. Ngunit walang maisagot ang dalawa. Sapagkat sa totoo lang, yon ang kanilang iniisip. Muling bumalik sa alaala ni Lira ang imahe ng kanyang ama. Naaalala niya ang gabi-gabi nitong pag-iikot sa baryo. Lalo na ang binditadong krus at langis. Sinasabayan ng dasal na tila nagiging pader laban sa kadiliman. Naaalala niya ang tapang nito na kahit kailan ay hindi nag-alinlangan. Ngunit ngayon, siya
na anak nito ay hindi pinagkakatiwalaan ng kanyang ina at ng kanyang lola. Kinagabihan habang kumakain sila ng hapunan, may narinig silang malakas na kaluskos sa bubungan. Parang may dumadapong mabigat na bagay doon. Mabilis na niyakap ng mahigpit ni Aling Delia si Lira. Habang si Lola Bising naman ay halos mapatid ang boses sa pagmamadali ng kanyang dasal. Ay, Diyos ko, ilayo mo kami sa mga alaga ng kaniliban. Iligtas mo po kami sa mga halimaw. Alam ko, mas makapangyarihan kayo kaysa sa mga demonyong ito. Ayan na naman sila, anak. Nanggugulo na naman sila. Anong gagawin natin? Nay, kunin mo ang asin sa kusina. Ako naman, kukunin ko ang buntot pagi ni tatay sa kwarto. Kinuha ko ang buntot pagi sa kwarto at inihampas-hampas ko yon sa hangin. Samantala, nilagyan ni nanay ng asin ang bawat sulok ng bahay. Lalo na sa gilid ng bintana at pinto. Dahil ayaw pa rin umalis ng gumagawa ng ingay sa bubungan. Mas nilakasan ko pa ang paghampas ng buntot pagi. Pati sa dingding, inihampas ko yon ng paulit-ulit. Kung sino ka man, umalis ka rito sa bahay namin. Kapag hindi ka umalis, ihahampas ko mismo sa iyong benditadong buntot pagi na to! Ano? Aalis ka ba o hindi? Maya-maya nagkatinginan silang tatlo, nakikiramdam. Dumaan ang isang saglit na tila napakahaba, hanggang sa unti-unting nawala ang mga kaluskos sa bubungan. Ngunit alam nilang hindi pa rin sila ligtas. Paalala lang yon na tuwing gabi, may mga nakaabang at handang sumalakay anumang oras. Wala na, anak. Umalis na ang aswang sa bubungan natin. Wala na ang aswang. Salamat sa Diyos at dinidig niya ang aking dasal. Maraming salamat po, Panginoon. Sabi sa inyo hindi tayo dapat nagpapakita ng takot. Kaya nating lumaban. Asin at buntot pagi lang ang katapat ng mga yan. Tingnan nyo, nabagang buntot at umalis. Pero hindi rito nagtatapos yan, anak. Kung naitaboy natin ang halimaw ngayong gabi, paano naman sa mga susunod pang gabi? Baka sa susunod, hindi na tayo makaligtas. Yan na naman kayo, Nay. Pinangungunahan na naman kayo ng takot. Yan ang gusto nila. Na matakot tayo at panghinaan ng loob. Kaya lumalakas ang puwersa nila Maging matapang tayo, Nay. Dahil wala namang mangyayari kung palagi tayong magpapaalipin sa takot. Hindi kami kasing tapang mo, anak. Bata ka pa pero para kang matandang alam ang lahat ng dapat gawin. Kami ng lola mo, marami ng takot na naipon sa puso. Hindi ganun kadaling kalimutan ang mga alaala ng mga nilamon ng dilim. Kaya't kung minsan, hindi tapang ang natitira sa amin, kundi pangamba. Huwag kayong mag-alala, Nay, Lola. Tutulungan ko kayo na harapin ang takot nyo. Hindi kayo nag-iisa. Magkakasama tayo. May laban tayo. Hindi sila ang mas malakas. Tayo. Dahil may pananalig tayo at pagtitiwala sa isa't isa. At kung bumalik man sila, haharapin natin sila nang hindi pinanghihinaan ng loob. Napabuntong hininga na lamang ang nanay at ang lola ni Lira sa kanyang sinabi. Hindi pa rin maalis sa kanilang dibdib ang pangamba na mas malakas ang mga aswang kesa sa mga karaniwang tao na tulad nila. Sa isip ng dalawang matanda, wala silang laban sa mga halimaw na ito. Isang umaga, matapos ilibing ang isa na namang biktima ng mga aswang, nagtipon ang mga tao sa baryo sa liwasan. Naroon ang halos lahat. Mga ina, ama, matatanda at mga batang halos hindi na makangiti sa mga pangyayari. Mabigat ang hangin at bawat mukha nila ay bakas ang kaba. Walang nagsasalita, tanging huni ng kuliglig at iyak ng isang sanggol ang maririnig sa paligid. Lahat ay naghihintay.
Bagamat hindi nila alam kung ano ang hinihintay nila, basta't may nagbulong na lang sa kanila na magpunta doon. Wala silang magawa kundi ang sundin. Tahimik ang lahat, ngunit ramdam ang tanong sa bawat isip. Sino ang nagutos? At bakit? Maya-maya ay biglang umihip ng malakas ang hangin. Mula sa kakahuyan na malapit sa liwasan ay lumitaw ang isang lalaki. Matangkad, maayos ang kasuotan at tila kagalang-galang ang dating. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, malamig at hindi pangkaraniwan. Ang lalaking yun ay walang iba kundi si Salvino, ang pinuno ng mga aswang na matagal nang gumagambala sa buong baryo. Kilala siya ng lahat. Sapagkat mula nang salakayin ng mga aswang ang baryo, siya na ang pinaka-kinatatakutan. Siya na ang pinakamalakas at pinuno ng mga aswang. Dumiretso sa gitna ng liwasan. Napaatras at nangilabot ang lahat. At walang naglakas loob na lumapit. Lalong lumalim ang katahimikan nang siya'y magsalita. Ako ang nagtipon sa inyong lahat dito sa liwasan. Huwag kayong matakot. Wala akong masamang gagawin sa inyo. Gusto ko lamang kayong makausap. Narito ako ngayon sa inyong harapan upang tuldukan na ang inyong takot. Titigilan namin ang paggambala at pambibiktima sa mga tao sa baryong ito. Ngunit may kapalit. Tumigil siya sandali, tsaka dahan-dahang inilipat ang tingin kay Lyra na nakatayo sa gilid kasama ang kanyang nanay at lola. Ang anak ng albularyong si Elias. Si Lyra. Gusto ko siyang maging asawa. Ipapangako ko na hindi na guguluhin ang aking mga alagad na aswang ang inyong baryo. Sa oras na pumayag na magpakasal sa akin si Lyra. Kapag pumayag siya, magiging ligtas na ang inyong mga anak, mga asawa, mga mahal sa buhay. Ngunit kapag tumanggi siya, hindi ko na mapipigilan ang aking mga alagad. Sa halip na isa o dalawa, uubusin namin ang lahat ng tao sa baryong ito. At wala kaming ititira, kahit isa. Ano? Anong kalokohan yan? Gusto mo akong pakasalan? Hindi! Hindi ako papayag sa gusto mo! Huwag. Pakiusap. Huwag ang anak ko. Maawa ka. Huwag ang anak ko. Hindi. Hindi kami papayag sa gusto mo, aswang ka. Hindi, apo ko. Hindi namin papayag ang maikasal sa sayo. Biglang kumalat ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ang sabi ng isa nilang kapitbahay, kung totoo ang sinabi ng pinunong aswang, matatapos na ang mga gabi ng takot sa buong baryo. Baka yun na ang sagot sa matagal na nilang panalangin. Ang wakas sa mga gabi ng pangamba at pagtatago. Ngunit kapalit nito'y isang sakripisyo na hindi nila inaasahan. Ang buhay at kalayaan ng isa sa kanilang kabaryo. Kahit noong nabubuhay pa ang iyong amang albularyo, ikaw na ang babaeng aking tinatangi, Lyra. Hindi ko lang magawang lumapit sa iyo dahil sa kanya. Malakas siya at hindi ko siya matalo-talo tuwing nagkakasagupa kami. Kaya palagi akong umaatras. Ngunit nang siya'y mamatay, muli akong nabuhayan. Sapagkat nagkaroon na ako ng pagkakataon na mapasakin ka. Hindi mangyayari ang gusto mo! Hindi ako magpapakasal sa isang halimaw! Wala ka bang pakialam sa mga tao sa baryong ito, Lyra? Gusto mo ba talagang mapahamak sila? Pati ang pinakamamahal mong nanay at lola! Isa lang naman ang hinihingi ko. Pakasalan mo ko. At hindi naguguluhin ng mga aswang ang baryong ito.
Natigilan si Lira sa sinabi ni Silvano. Napatingin siya sa mga taong naroon at nakita niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib dahil sa mga matang nakatuon sa kanya. Para bang sinasabi ng mga yon na siya na ang bahalang magligtas sa kanila. Kahit ang kapalit ay ang sariling kalayaan at kinabukasan. Ano, Lira? Alam mo kung ano ang kaya naming gawin sa mga tao rito pati na sa nanay at lola mo. Nakarating sa akin ang ginawa mong pagtaboy sa isa sa aking mga alagad noong nakaraang gabi. Oo. Napatras mo siya gamit ang asin at buntot pagi. Pero sa tingin mo ba, gagana pa rin ang mga yon kapag sabay-sabay kaming sumugod sa baryo? Hindi mo siguro alam na kapag nagsama-sama kaming mga aswang, wala nang bisa ang kahit anong pangontra dahil kami ay mataas na uri ng aswang at hindi tulad ng karaniwang mga aswang. Kaya walang saysay ang paggamit ninyo ng asin, bawang o buntot pagi. Ang tanging nakapagpapasuko lamang sa amin noon ay ang benditadong krus at langis na may orasyon ng iyong ama. Ngunit nang siya'y mamatay, bigla ring naglaho ang lahat ng yon, hindi ba? Mas lalong hindi nakasagot si Lira. Totoo, mula nang mamatay ang kanyang amang albularyo na si Mang Elias, hindi na nila natagpuan ang mga mabibisang pangontra nito laban sa mga aswang. Ang benditadong krus at langis, bigla na lamang itong nawala at hindi na muling nakita. Laking pagtataka nila sapagkat nang higit nila itong kailangan ay tsaka naman naglaho. Maging sina Aling Delia at Lola Bising ay hindi alam kung saan napunta ang mga gamit na yon ng kanyang ama. Pati yun alam mo. Parang mong nalaman na nawawala ang mga gamit ng asawa ko. Sa palagay mo ba ay may makakalagpas sa aking balita sa baryong ito? Marami akong mata at tenga sa paligid. Bawat bulong, bawat kilos, alam ko. Kahit anong itago ninyo, hindi ninyo may pagkakila sa akin. Kaya bago pa man ako kumilos, batid ko na ang iniisip ninyo. Napayuko na lang si Aling Delia at napayakap sa kanyang inang si Lola Bising. Si Lira naman ay parang nanghina at napakuyom na lamang ng kamao. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na isinusukbit sa kanyang balikat. Ang kapalaran ng buong baryo. Sa kanyang isipan, nagtatalo ang takot, galit at pagnanais na lumaban. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya basta-bastang susuko sa kagustuhan ng isang halimaw. Pero paano kung ang kanyang pagtutol ay magdulot ng kapahamakan sa lahat? Paano kung sa isang iglap ay lipulin ni Silvano at ng kanyang mga alagad ang buong baryo at patayin? Paano kung ang kanyang nanay at lola ang unang mapahamak? Sa gitna ng mga tanong na yon, lalong bumigat ang pasya na kailangang gawin ni Lira. Isang pasyang pwedeng magligtas o magbuwis ng buhay. Ano, Lira? Napag-isipan mo na ba? Ano ang desisyon mo? Maging matalino ka sa pagpili mo dahil ang sagot mo ngayon ang magtatakda kung mananatiling buhay ang mga tao sa baryong ito o magiging pagkain naming mga halimaw. Bigyan mo muna ako ng konting panahon para pag-isipan to. Anak, anong ibig mong sabihin? Anong pag-iisipan mo? Nahihibang ka na ba, Apo? Pag mo sabihin, bibigyan mo pa ng pag-asa ang halimaw na yan. Kung ito lang ang paraan para mailigtas ko kayo at ang buong baryo, handa ako magsakripisyo.
Hindi ko hahayaan na may mapahamak dahil sa akin. Sige, pagbibigyan kita, Lira. Bibigyan kita ng panahon. Ngunit sa aking pagbabalik, dapat mayroon ka ng sagot. At sana'y magustuhan ko magiging pasya mo. Aalis na ako. Ngayong gabi. At sa mga susunod pang 3 araw. Asahan ninyo na walang aswang na manggugulo sa inyo. Pero ngayong gabi lang, hanggat wala pang sagot sa akin si Lira. Hindi agad nakasagot sina Aling Delia at Lola Bising. Sa kanilang mga mata, bakas ang parehong gulat at pangamba. Ngunit sa ilalim ng takot, may bahid ng pag-asa na baka yun ang tanging paraan. Habang ang iba pang taga-baryo ay nagsimula ulit magbulungan at magsalita. Lalo pang dumoble ang bigat na nararamdaman ni Lira sa kanyang dibdib. Kinagabihan sa kanilang bahay, walang kumikilos. Tahimik silang 3, maliban na lamang sa mahinang kaluskos na mga dahon sa labas. Nakaupo si Lira sa gilid ng kanyang higaan. Umiiyak habang hawak ang litrato ng kanyang ama. Sa mesa si Aling Delia ay nakasubsob. Hawak ang ulo na wari mabibiyak sa bigat ng iniisip. Samantala si Lola Bising ay walang tigil sa pagdarasal. Paulit-ulit ang mga salitang tila yun lamang ang kanyang kanlungan. Pero maya-maya ay may napagtanto si Aling Delia. Anak, kung totoo ang pangako ng aswang na yun, baka ito ng paraan para matapos ng ating paghihirap sa kamay ng mga aswang. Hindi ko na kayang makita ang mga tao sa baryo na isa-isang nawawala. Kung totoo ang sinabi niya, Nay. Pero paano kung hindi totoo? Paano kung kasinungalingan lang yon? Parang hindi ko kayang ipagpalit ang buhay ko sa isang kasinungalingan. Hey, Apo, nasa sayo ang desisyon. Kung hindi ka nagtitiwala sa sinabi ng halimaw na yon, sabihin mo sa kanya na hindi ka pumapayag. Pero kung totoo naman ang sinabi niya at tinanggihan mo, makakaya ba ng konsensya mo ang pwedeng sapitin ng buong baryo sa kamay nila? Ilang bata na ang naulila, ilang pamilya na ang nawasak. Kung ikaw lang ang makakapigil sa kanila. Kung ako ang tatanungin mo, Apo, pag-isipan mong mabuti. Pero Lola, pakakasal ako sa isang aswang. Hindi ko alam kung anong maaaring mangyari sa akin sa oras na maikasal na ako sa kanya. Paano kung patayin niya ako? Paano kung gawin niya rin akong aswang? Hindi ko alam kung kakayanin kong mabigat na sakripisyong to. Kung alam lang sana natin kung nasa ng mga pangontra ni Itay, hindi na kailangang umabot sa ganito. Anak, naiintindihan kong takot mo. Ako man, kung maaari lang, ako nang papalit sa iyo. Ako na lang ang magpapakasal sa kanya. Pero ikaw ang gusto niya. Ikaw ang pinili niyang pakasalan. Bakit kasi akong gusto niyang pakasalan? Sa dinami-dami ng babae rito sa baryo, ako pa talaga. Ang kakainis naman. Bakit kailangan ako ang magsakripisyo? Bakit akong kailangang pumasa ng lahat ng to? Ang gusto ko lang naman mamuhay ng tahimik kasama kayo, pero ngayon para bang wala akong pagpipilian. Natahimik si Aling Delia at napaluha na rin. Ngunit pinilit niyang magsalita muli. Kung ako lang ang tatanungin, ayokong pumayag ka sa gusto ng aswang na yun. Pero ayoko namang mapahamak tayong lahat, pati na ang buong baryo. Ang hirap, anak. Para tayong binibigyan ng pagpipilian na pareho namang masakit. Ang isa, sakripisyo mo. Ang isa naman, kapahamakan nating lahat. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat. Apo, tandaan mo, anak ka ng albularyo. Matapang at matibay katulad ng tatay mo. Maaaring iniadya ito ng pagkakataon para ikaw ang magdala ng ilaw
ngayong panahon ng kadiliman. Kung ito ang kapalaran mo, ay subukan mong yakapin. Dahil baka sa pamamagitan mo ay magkaroon ng pag-asa ang buong baryo. Huwag mo isipin na mag-isa ka. Nandito kami ng nanay mo. At kahit mahirap, sabay-sabay nating haharapin ang lahat. Nay, Lola, paano kung magkamali ako ng desisyon? Paano kung mas lalo tayong mapahamak sa pagpayag ko na magpakasal sa kanya? Anak, sa ngayon ito lang ang nakikita naming paraan. Walang kasiguraduhan, oo. Pero mas pipiliin ko ang may pag-asang mabuhay tayo kaysa sa sigurado tayong mamamatay. Sa kanilang natin pag-isipan kung ano pang maaaring gawin kapag nakaluwag-luwag na tayo. Kapag nagkaroon na tayo ng pagkakataong lumaban o humanap ng paraan. Ang mahalaga muna ay mailigtas ang lahat ngayon. Kaya tahan na ha. Huwag mong pasanin mag-isa ang bigat na ito. Nandito kami ng lola mo para samahan ka, anak. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ikaw ang nagsabi na dapat sama-sama tayong lumaban. Ngayon na yun. Hindi mo lang laban ito, anak. Laban din namin ito. Sige, nakapagdesisyon na ako. Pumapayag na ako sa gusto niya. Magpapakasal ako sa kanya. Sa kondisyon na tutuparin niya ang sinabi niya na titigilan na nila ang ating baryo. Tinatanggap ko ng kabalaran ko. Ako ang magsasakripisyo para sa kaligtasan ninyo at ng ating mga kabaryo. Panginoon, patawarin mo kami kung mali ang aming pinipiling daan. Pero iligtas mo po ang aking apo. Iligtas mo ang aming baryo. Napayuko si Lira. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Ramdam niya ang bigat ng desisyon. At para bang unti-unti nang sinasakal ang kanyang kalayaan. Sa labas ng bahay, muling umihip ang malamig na hangin. At mula sa malayo ay maririnig ang halakhak ng isang nilalang. Tila paalala na wala ng takas sa kapalarang nakaatang sa kanya. Ano yun, anak? Nakakapangilabot ang halakhak na yun. Mukhang nanggagaling sa kung saan. Siya yun ay ang pinuno ng mga aswang na si Silvano. Ay, Diyos ko. Naririnig niya ang mga pinag-uusapan natin. Alam niya na pumayag ka na sa gusto niya, Apo. Ganyan siya makapangyarihan. Sabi nga niya, hindi ba? May mga mata at tenga siya sa paligid. Kaya hindi nakapagtataka kung nalaman niya ng pasya ko. Pero hindi ibig sabihin na kapag pumayag ako magpakasal sa'yo, Silvano, ay tuluyan na akong magpapaalipin sa'yo. Nagkakamali ka. Hahanap ako ng paraan para tapusin ka. Ikaw at ang lahat ng mga kasamaan mong demonyo. Nang gabing yun, tinanggap ni Lira sa sarili niya ang kapalarang nakaatang sa kanya. Oo, pumayag siyang magpakasal sa halimaw, ngunit hindi para sumuko, kundi para magkaroon ng pagkakataon. Sa likod ng takot at pangamba, itinanim niya sa puso niya ang isang panata. Gagawin niya ang lahat para tapusin si Silvano at ang mga kasamang aswang nito. Kung sakripisyo ang hinihingi ng tadhana, tatanggapin niya ito. Ngunit hindi bilang alipin, kundi bilang anak ng albularyo. Isang mandirigmang handang lumaban para sa kanyang pamilya at sa buong baryo. Kinabukasan habang si Lira ay nag-iigib sa poso sa likod ng kanilang bahay, biglang dumating si Marites. Humahangos siya, pawis na pawis, at halatang hindi nakatulog buong gabi. Oh, Marites, bakit umahangos ka? At saka bakit wala ka kahapon sa libing ni Mang Delphine? Pasensya na, Lira. Basta makakasing pakiramdam ko kahapon kaya pinahinga ko muna. Buong araw ako natulog sa bahay. Pero nagulat ako sa sinabi ni Inay tungkol sa nangyari sa liwasan. Totoo ba na dumating doon ang pinuno ng mga aswang? Oo, totoo. Dumating ang aswang ngayon kahapon. Nagulat nga raw si Inay nang pagkatapos na makipaglibing kay Mang Delphine.
Para raw may bumulong sa kanya magpunta sa liwasan. At taking gulat niya na makita mga kapitbahay natin na naroon na rin. Di nga siya makapaniwala kung bakit sabay-sabay halos ang buong baryo nandun. Para bang may iisang boses na nag-uutos sa lahat para magtipon. At ang makita niya pinuno ng mga aswang na si Silvano, halos manlambot daw ang tuhod niya sa takot. Di niya alam kung anong mangyayari. Akala niya katapusan na nating lahat. Si Silvano may kagagawa ng pagpunta ng mga tao sa liwasan. Gumamit siya ng kung anong kapangyarihan para tipunin ang lahat. Para lang ipakita kung gaano siya katuso. Ano? Bakit ako hindi tinablan ng kapangyarihan niya? Ba't wala ako narinig na bulong? Baka kasi hindi tumalab sa'yo dahil kilala kita. Para ka kasing mantika kapag natutulog. Baka hindi mo narinig ang bulong niya. Ganun ba yun? Pero teka, may iba ako. Totoo ba yun na balitaan ko na titigil ang mga aswang sa pagkambala sa baryo natin kapag nagpakasal ka kay Silvano? Oo. Totoo rin yun. Sinabi niya na wala nang mamamatay sa baryo. Titigil na nilang pambibiktima rito sa oras na magpakasal ako sa kanya. Ano? Pumayag ka sa gusto niya? Pumayag ka na maging asawa ng isang aswang? Oo. Pumayag na ako. At buo ng desisyon ko, Marites. Wala na akong magagawa. Kung hindi ako papayag, lalo lang magpapatuloy ang mga aswang sa pagpatay. Ayoko nang may mamatay pa sa baryong ito. Pero hindi dapat ikaw ang maging kabayaran. Lira, hindi mo ba naiisip? Kapag pinakasalan mo siya, baka gawin kanyang aswang. At paano kung may mas malala pa siyang binabalak sa oras na pinakasalan kanya? Hindi natin alam ang tunay niyang pakay. Alam ko, Marites. Pero anong magagawa ko? Ang lahat ng tao sa baryo umaasa sa akin. Kahapon, hindi mo nakita kung paano ako tinitingnan ng mga tao. Ang mga mata nila puno ng pag-asa. Paano ko sila matatanggihan? Hindi ko kakayanin na mas lalo pa silang ipahamak. Kung itong paraan para mailigtas sila, kahit napakahirap para sa akin, handa akong isakripisyo ang sarili ko. Lira, matagal na tayo magkaibigan. Alam kong mabait ka at handang magsakripisyo para sa iba. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mong ibigay ang sarili mo sa halimaw para lang sa mas nakararami. Hindi ba palagi sinasabi ng tatay mo dati na huwag kailanman makipagkasundo sa kasamaan? Oo, sinabi niya yun. Pero wala na si Itay. Wala nang lakas na pumoprotekta sa atin. Ako na lang natitira bilang anak niya. Hindi naman pwede si Nainay at Lola. Kaya ako na lang ang magsasakripisyo. Tinanggap ko na sa sarili ko na ito ng kapalaran ko. Ang ikasal sa isang aswang. Hindi ko matatanggap yan, Lira. Hindi ko kayang panoorin kang ibinibigay ang sarili mo sa aswang na yon. Kung wala ka na maisip na ibang paraan para hindi ka maikasal sa kanya, ako ang mag-iisip at gagawa ko ng paraan. Hindi ako papayag na maging alipin ka ng kadiliman. Hindi na nakapagsalita si Lira. Nabitawan niya ang timba ng tubig at natapon ang laman nito sa lupa. Sa puso niya, ramdam niya ang bigat ng pagpipilian, ang baryo o ang sarili. Ngunit sa bawat salita ni Marites, nagsimulang mabuo ang pagdududa. Tama ba ang desisyon niya? Tama ba ang gagawin niya? Kinagabihan, habang nasa loob ng bahay sina Lira, ang nanay at lola niya, may narinig silang malakas na kumatok sa pinto. Mabigat at malalim ang tunog na parang gumugulong sa buong paligid. Sino kayang kumakatok na yan sa ganitong oras? Baka isa na namang kapitbahay natin na humihingi ng tulong dahil baka inaatake sila ng aswang. Ang sabi ni Silvano, walang aswang na manggugulo sa baryo sa loob ng ilang araw. Baka may inaasahan kayong bisita, Nay. Ay, oras na ng gabi. Wala namang inaasahang bisita ang nanay mo. Sino kaya ang nasa labas? Ako na lang pong titingin. Ngunit bago pa man makalapit sa pinto si Lira, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa labas. Buksan ninyo ang pinto.
Ako ito! Si Silvanong nasa labas. Parang tumigil ang mundo nila. Agad na nagdasal si Lola Bising. Nanginginig ang kanyang mga labi. Si Aling Delia naman ay nag-atubiling lumapit at dahan-dahang binuksan ang pinto. At doon, sa kanilang harapan, nakatayo si Silvano. Maayos ang bihis. May dalang pumpon na mga bulaklak at isang basket ng prutas. Napaatras si Lira. Hawak ang dibdib. Ramdam niya ang malamig na aura na bumabalot sa lalaki. Magandang gabi, Aling Delia. Lola Bising. At sa'yo, aking Lira. Magandang gabi rin sa'yo. Anong sadya mo rito, Silvano? Tubuli ka. Salamat. Nagpunta ako rito dahil gusto ko lang ipakita sa inyo na wala kayong dapat ikatakot. Ako'y handang maging bahagi ng inyong pamilya. Hindi ko kayo pababayaan. Kung pakakasalan ako ni Lira, gagawin ko ang lahat upang mabuhay kayong ligtas at masagana. At sa baryo, walang sino man ang makakagambala o makakagalaw sa mga tao rito. Ay, magkakaasa ba kami na lahat ng sinasabi mo ay totoo, Silvano? O mga salita lamang yan na hindi mo kayang tuparin? Kilala namin ang lahi mo. Ang mga kagaya mo'y walang ibang hatiin kundi kamatayan. Kaya paano kami lubos na magtitiwala sa iyo? Alam mo, Lola Bising, hindi lahat ng aswang ay kaguluhan at kapahamakan nagdala. Ako, bilang pinuno ng mga aswang, ay may puso rin. Kaya nga nagawa kong umibig sa iyong apo. Paaminin ko sa inyo na matagal na akong nagnanais na magkaroon ng isang asawa na hindi lamang uunawain ang aking pagkatao, kundi mamahalin din ako ng buo sa kabila ng aking pinagmulan. Ang totoo, ayoko ng karahasan. Gusto ko nang mamuhay ng tahimik. Sawang-sawa na ako sa dugo at takot na dala ng aking lahi. Higit pa ron, gusto kong makaranas ng buhay na may saysay. Ang bumuo ng pamilya, ang magmahal. Pero, bakit ako? Bakit hindi ibang babae? Dahil noon pa man ay ikaw na ang gusto ko. Una pa lang kitang makita ay tumibok na itong puso kong akala ko'y matagal ng bato. Sa bawat ngiti mo, nakikita ko ang liwanag na hindi kayang abutin ng dilim na bumabalot sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit naniwala akong maaari pa akong magbago. Na hindi lang ako isang halimaw na nilikha para manakot at pumatay. Para sa akin, ikaw lang ang karapat-dapat na maging asawa ko at wala nang iba. Nagkatinginan sina Lira, nanay at ang lola niya. Hindi sila makapaniwala sa mga sinasabi ng pinuno ng mga aswang. Para bang ibang nilalang ang kaharap nila. Hindi halimaw na kinatatakutan, kundi isang taong may puso na marunong magmahal at mangarap ng tahimik na buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nanatiling may agam-agam sa kanilang dibdib. Totoo nga ba ang lahat ng yun? O isa lamang itong matatamis na pangako na hindi kailanman maisa sa katuparan at mauuwi lang sa kapahamakan ng kanilang pamilya at ng buong baryo? Para kasing napakahirap paniwalaan ang sinasabi mong yan, Silvano. Paano ako maniniwala kung buong buhay namin tinuruan kaming katakutan ng mga tulad mo? Ang lahi mo ang dahilan ng mga bangungot ng baryo, ng mga buhay na nawala, ng pangamba at takot na paulit-ulit naming dinaranas. At ngayon, bigla ka na lang susulpot at sasabihin kaya mong magbago.
na kaya mong magmahal. Hindi ganun kadaling paniwalaan ang lahat ng sinasabi mo. Alam ko, Lira. At hindi ko kayo masisisi kung hindi kayo agad maniwala. Ang aking lahi ay matagal nang isinumpa at kinatatakutan. Ito, marami ng dugo ang dumanak dahil sa kanila, dahil sa amin. Pero gusto ko nang magbago, Lira. Gusto ko nang lumayo sa daan ng karahasan. Kahit ang kapalit ay pagtakwil ng sarili kong mga kauri. Hindi ko hinihiling na agad kang magtiwala. Ang hinihiling ko lang ay bigyan mo ko ng pagkakataon. Patunayan ko sa iyo, sa inyo, na ang pag-ibig ko'y totoo at hindi panlilin lang. Kung totoo ang sinasabi mo na gusto mo nang magbago, bakit ang panakot mo sa amin? Kapag hindi ako pumayag na magpakasal sa'yo, ay mas maraming mamamatay sa baryo. Hindi ba't mas lalo lang nitong pinapatunayan na isa ka pa ring halimaw? Na ginagamit mo ang takot at pangamba ng mga tao para makuha ang gusto mo? Paano mo inaasahan na maniniwala ako sa pag-ibig mong yan? Kung sa likod ng aking pagtanggi ay kapahamakan ng buong baryo ang kapalit. Kaya nga nagbago ng isip ko eh. Ngayon na nalaman kong pumapayag ka ng pakasal sa akin, hindi ko na gustong manakit pa. Sa halip, gusto kong ipadama sa iyo at sa buong baryo na kaya kong magbago. Gusto kong mapatunayan na kaya kong talikuran ang dilim ng aking nakaraan at piliin ang buhay na kasama ka. Isang buhay na puno ng kapayapaan at pagmamahal kung bibigyan mo lamang ako ng pagkakataon, Lira. Ipapakita ko sa lahat na ang isang aswang ay maaari ring magmahal ng tapat at mabuhay ng payapa. Alam mo na palang pumapayag na ang apo ko. Paano? Lola, alam niya na. Tama ako. Siya yung narinig natin na humalakhak nung gabi. Siya yun. Paano mo maipapangako na hindi manggugulo ang mga alagad mong aswang, Silvano? Paano mo kami mapapaniwala na kaya mong pigilan ng kanilang uhaw sa dugo at karahasan? Silvano, ikaw ang kanilang pinuno. Oo. Pero hanggang saan ang kapangyarihan mo para pigilan sila? Hindi sapat ang salita para mawala ang takot naming lahat. Gusto ko ng kasiguruhan, hindi lang pangako. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa mga alagad kong aswang. Susunod sila sa lahat ng ipag-uutos ko. Kaya ko silang kontrolin. At kung sakaling may mga has na sumuway, ako mismo ang magpaparusa sa kanila. Handa akong itakwil ang aking sariling dugo at lahi alang-alang sa iyo, Lira. Habang ako'y nabubuhay, hindi ko hahayaang may sino mang muling manggulo sa baryong ito. At ikaw, bilang aking magiging asawa, hindi lang pagmamahal ang ibibigay ko sa iyo. Bibigyan din kita ng kayamanan, proteksyon at mahabang buhay. Kung gano'n, may balak ka na gawin din akong aswang? Siyempre, kapag akong napangasawa mo, hindi ko hahayaan na manatili kang marupok at madaling masaktan bilang tao. Kapag naging katulad kita, wala nang makakapanakit pa sa'yo. Magiging kasing lakas at kasing tibay kita, Lira. Pangarap kong makasama ka sa tabi ko. Hindi bilang mortal na laging nangangamba, kundi bilang reyna ng aking mundo. Ikaw ang magiging liwanag sa dilim ng aking buhay. Ang pagiging aswang ay hindi sumpa, kundi handog, Lira. Sa piling ko, mararanasan mo ang buhay na mas ligtas, mas makapangyarihan. At kapag magkasawa na tayo, wala nang sinuman ang makakatalo sa atin. Kung totoo ang sinasabi mo na mahal mo ang anak ko, hindi mo siya gagawing katulad mo. Ang tunay na pag-ibig, Silvano, ay hindi dapat sapilitan o binabago ang taong mahal mo
ayon sa gusto mo. Hayaan mong manatili siyang tao dahil yon ang kanyang pagkatao. Yon ang kanyang kalayaan. Kung talagang mahal mo si Lira, patunayan mo ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanya kung sino siya. Hindi sa pamamagitan ng pagpilit na maging kagaya mo. Aling Delia, nauunawaan ko ang punto mo. At tama ka. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat sapilitan. Hindi ko naman balak na ipilit kay Lira ang isang bagay na hindi niya gusto. Pero isipin mo rin, ako'y isang aswang at ang mundo ko ay puno ng panganib. Kung mananatili siyang ordinaryong tao, baka isang araw ay hindi ko siya maprotektahan laban sa kapahamakan. Ang pagnanais kong gawin siyang kagaya ko ay hindi dahil sa hindi ko siya matanggap bilang tao, kundi dahil gusto kong makasiguro na walang makakasakit sa kanya. Pero kung yun ang magiging pasya ni Lira, na manatili siyang tao, handa akong tanggapin yon. Ang mahalaga ay ang makasama ko siya. Kahit gaano kahirap ang magiging kapalit. Mabuti naman at hindi mo ako pipilitin na maging katulad mo. Dahil ayoko maging halimaw. At kung sakaling pakasalan kita, hindi ito dahil mahal kita o gusto kita, kundi dahil gusto kong mailigtas ang aking pamilya at ang buong baryo. Hindi ko hinihingi ang iyong pagmamahal, Lira. Ang kailangan ko lang ay ang iyong pagsang-ayon. At ngayon na pumapayag ka na, kailangan nating maikasal sa lalong madaling panahon. Magpapaalam na muna ako upang asikasuhin ang lahat para sa ating kasal. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Tumayo si Silvano mula sa kanyang kinauupuan at dahan-dahang naglakad palabas ng bahay. Saglit lamang at bigla siyang naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Lira na hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng kanilang narinig. Samantalang si Aling Delia at Lola Bising ay halos mawala ng lakas dahil sa matinding kaba ng pakikipag-usap sa pinuno ng mga aswang. Anak, sigurado ka na ba talaga sa pasya mo? Nay, Lola, kahit magagandang sinabi niya sa atin, hindi pa rin maalis ang kaba ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, may bumubulong sa akin na wag akong magtiwala. Di kaya ang tatay mo ang bumubulong sa'yo, Apo? Pinipigilan ka niya magpakasal sa aswang na yon. Baka ito'y babala mula sa kanyang kaluluwa. Isang paalala na wag mo isugal ang buhay mo sa piling ng nilalang na maaaring magdala ng kapahamakan sa'yo. Baka tama ang lola mo, anak. Ang tatay mo'y buong buhay na naging gabay at nakipaglaban para sa atin at sa buong baryo. Hindi ko kayang isipin na ibibigay kita sa isang nilalang na kahit gaano kaganda ang mga pangako, dugong aswang pa rin ang nananalaytay sa dugo niya. Nasabi ko ng pagsang-ayon ko sa kasal, hindi na po ako makakaurong. At sigurado po ako na naiintindihan ni tatay ang desisyon ko. Alam kong hindi ito madali. Pero kung itong paraan para mailigtas ko kayo at ang buong baryo, kakayanin ko. Kahit ang kapalit ay ang sarili kong kalayaan at kaligayahan. Nang gabi rin yun, hindi inaasahan na magkakaroon si Lira ng masamang panaginip, Miss Ligaya. Nasaan ako? Nakita na lang ni Lira ang sarili na naglalakad sa isang madilim na lugar. Maraming puno ang nakapaligid sa kanya. Malalaki at animoy na babalutan ng usok na kulay abo. Ang bawat pagaspas ng hangin ay may dalang malamig na bulong na tila nagmumula sa kung saan. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid, nag-aabang ng tamang oras upang siya'y lapitan. Anong lugar to?
Bakit ako napunta rito? Nay? Lola? Nasaan kayo? Habang naglalakad siya kung saan man siya naroon, bigla siyang nakarinig ng mga kaluskos sa kung saan. Ano yun? Lalong lumakas ang kaluskos na naririnig ni Lira. Tila palapit ng palapit sa kanya. Ang mga anino sa pagitan ng mga puno ay gumagalaw. Wari may kung anong nagkukubli sa dilim at dahan-dahang lumalapit. Diyos ko, may tao ba roon? Sino nandyan? Nay? Lola? Kayo po ba yan? Huminto siya sa paglalakad at nakiramdam. Ngunit lalo lamang lumakas ang ingay sa paligid. Biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok at agad niyang naramdaman ang presensya ng kung sino o anong nasa kanyang likuran. Ano yun? Iba ng pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa akin. Ay, Diyos ko, baka aswang yun. Wala pa naman akong dalang pangontra. Maya-maya, may isang malaking baboy ramong kulay itim ang biglang lumitaw mula sa kung saan Miss Ligaya. Diyos ko, ang laki ng baboy ramo na yan. Hindi ito ordinaryong hayop. Aswang! Bigla niyang nakita na nagbago ang anyo ng baboy ramo at naging isang nakakatakot na nilalang. Maputla at naglilimahid ang balat na tila kulay putik at ang malalaking mata nito'y nanlilisik at kumikislap sa dilim. Sa bibig ay nakasilip ang matutulis na mga pangil habang umaagos ang malagkit na laway na uhaw na sa dugo. Ang mahahaba nitong kuko ay parang mga pangil ng hayop, handang manakmal sa laman ng kahit na sino. Dahan-dahan itong lumapit kay Lira. May malagim na ngisi. Habang umuugong ang pangil na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Aswang! Tulungan niyo ako! May aswang! Wala nang magawa si Lira kundi ang tumakbo. Hindi na niya alintana kung maputik o mabato ang kanyang daraanan. Ang mahalaga ay makalayo siya sa aswang na humahabol sa kanya. Diyos ko, baka maabutan niya ako. Hindi niya ako pwedeng maabutan. Sa sobrang pagmamadali niya, hindi niya namalayan ang nakausling bato sa lupa, kaya natisod siya at napasalampak sa lupa. Napasigaw siya nang tumama ang tuhod sa lupa at masugatan. Halos mamilipit siya sa kirot, ngunit hindi niya alam ay sinusundan na pala siya ng aswang na kanina pa naglalaway sa kanya. Lumayo ka sa akin! Aswang! Lumayo ka! Kahit sugatan, tatakbo pa sana siya. Ngunit agad siyang sinunggaban at dinambahan ng aswang. Wag! Umalis ka sa ibabaw ko, Alimaw! Wag! Ngunit kahit anong sigaw niya, ay walang pakialam ang aswang. Hanggang sa bigla na lamang siya nitong sinakmal sa leeg. At doon natapos ang lahat. Narinig na lamang niya ang boses ng kanyang ina, na kanina pa pala nag-aalala at pilit siyang ginigising. Anak! Anak, gumising ka! Kanina pa kita ginigising. Ginabangungot ka. Naiinatake ako ng aswang. Sinakman niya ako sa lieg tapos sumilitaw ang dugo ko. Masamang panaginip lang yun, anak. Hindi yun totoo. Kalimutan mo nang napaniginipan mo. Pero parang totoong-totoo na yung pagsakmal niya sa akin. Ramdam ko pa hanggang ngayon. Parang pag nandito pa rin siya. Nagbabantay at naghihintay na muli akong atakihin. Hindi mangyayari yun, anak.
Panaginip lang yun. At kung sakaling mang may aswang na gustong umatake sa'yo, hindi yun papayagan ni Silvano. Nangako siya na walang sino mang aswang na kalahi niya ang makakagambala sa atin. Kahit anong mangyari, poprotektahan ka niya. Ewan ko na, hanggang ngayon. Kinakabahan pa rin ako sa mga salitang yon. Hindi pa rin ako lubos na nagtitiwala sa mga sinabi niya. May iba ako na umaga na pala. Hindi ko malang napansin. Kung hindi pa ako tumingin sa bintana, hindi ko makikita na may liwanag na ng sikat ng araw. Nasaan po si Lola? Maagang nagpunta ng palengke. Sinasamantala niya hanggat walang aswang na sumasalakay sa baryo. Alam mo naman ang mga kalahi ni Silvano, yung iba walang pinipiling oras kahit umaga ng bibiktima. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang biglang dumating ang lola ni Lira mula sa labas. Nagmamadali at natataranta. Delia, anak! Lira! Apo! Ang lola mo yun bakit parang natatarantang matanda? Nay! Bakit po ba? May problema po ba? May nakita akong sulat na nakasuksok sa pinto pagpasok ko. Dahil sa kuryosidad ay binasa ko ito. Wala naman kasi nakalagay kung para kanino. Pero ang sulat na ito, galing kay Silvano. Ano? Galing kay Silvano? Ano bang sabi niya sa sulat? Kung galing sa kanya, bakit hindi niya nalang personal na ibinigay? Bakit kailangan pang isuksok sa pinto ng bahay natin? Abay, ewan ko. Nakita ko lang yan na nakasuksok sa pinto. Pero ito na nga, ito ang nakasulat dito. Kailangan mo raw ipamalita sa buong baryo na pumapayag ka ng magpakasal sa kanya. Kailangan mong pulungin ang mga tao. Ano? Bakit kailangan pang ipangalanda ka na ikakasal ang anak ko sa pinuno ng mga halimaw? Hindi ba pwedeng huwag na lamang ipaalam? Ano ba kasi ang naiisip ng Silvano na yon at kailangan pang ipamalita sa buong baryo? Di ba sapat na ang kasunduan sa pagitan niya at ng aking apo? Ba't kailangang isa publiko pa? Na para bang ipinagbabalaki niya ang pag-aangkin kay Lira? Hayaan niyo na po. Kung anong gusto niya, sundin na lang natin. Mas mabuti nang malaman ng mga tao na magiging ligtas sila oras na ikasal ako kay Silvano. Paano kung hindi tumupad ang halimaw na yun sa napag-usapan ninyo? Di pinaasa lang ang mga tao sa baryo na kunwari lang pala silang magkakaroon ng katahimikan. At kapag nalaman nilang niloko sila, ikaw anak, ang unang pagbubunto na ng galit. Huwag na po muna nating isipin yan ngayon. Sundin na lang muna natin ang gusto ni Silvano. Saka na natin alalahanin ang problema kapag dumating na. Kinabukasan, ipinatawag ni Lira ang lahat ng tao sa baryo para sa isang pulong. Sa gitna ng liwasan, nagsama-sama ang mga kalalakihan, kababaihan, matatanda at kabataan. Ang ilan ay hindi pa rin nakakabangon mula sa pananalasa ng mga aswang. Samantalang ang iba na may patuloy na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Tahimik ang paligid, lahat ng mata ay nakatuon kay Lira na nakatayo sa gitna. Katabi niya si Aling Delia at Lola Bising, parehong seryoso at malungkot ang mukha. Anak, oras na. Kailangan mo nang sabihin sa lahat ang iyong pasya. Mga kabaryo, alam ko kung gaano kayo natatakot sa sitwasyon natin ngayon. Nakita ko kung paano tayo naghirap mula nang mamatay si Itay. At alam ko ring lahat tayo umaasa ng kaligtasan. Kaya ngayong araw, Sandaling natigilan si Lira. Nangingilid ang kanyang luha. Lira! Huwag mong gawin yan! Hindi mo kailangan isakripisyo ang sarili mo! May ibang paraan at sigurado ako dyan! Miss Ligaya, nagulat siya nang marinig ang boses ng matalik niyang kaibigan na si Marites, na may pag-aalalang nakatitig sa kanya. Marites! Huwag, Lira!
Nakikiusap ako! Hindi ito ang tamang paraan! Salamat sa pag-aalala at pagmamahal mo, kaibigan. Pero hindi ko na kayang makita na may masawi pang muli sa ating baryo. Kung ang buhay ko ang magiging kapalit ng katahimikan ng lahat, tatanggapin ko. Nagbulungan ang mga tao sa liwasan. Bawat isa'y sabik na naghihintay sa huling salita ni Lira. Huminga siya ng malalim, itinaas ang mukha, at nagsalita ng buong tapang. Pumapayag na ako. Ikakasal ako kay Silvano, ang pinuno ng mga aswang. Sa sinabi ni Lira, nahati ang reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay nakahinga ng maluwag, masaya, nagpalakpakan at nagyakapan na para bang natapos na ang kanilang bangungot. Ngunit may ilan ding nalungkot sa pasya ni Lira dahil hindi nila matanggap na isasakripiso niya ang sarili para sa buong baryo. Samantala, si Marites ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Napahawak siya sa ulo at paulit-ulit na napailing. Lira, hindi! Hindi yun ang tamang paraan! Isipin mo si Mang Elias. Sa tingin mo ba, papayag siya sa desisyon mo magpakasal kung nabubuhay pa siya ngayon? Kinakabahan ako na baka may ibang binabalak ang pinuno ng mga aswang. Natigilan si Lira Misligaya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang ngumiti sa kaibigan. Marites, ako nang bahala. Ang mahalaga ngayon ay magiging mapayapa ng buong baryo. Base sa sinabi niya, pangahawakan kong pangakong iyon. Nagpatuloy ang bulungan ng mga tao. Ang ilan ay masaya at puno ng pag-asa. Ngunit sa mga mata ni Marites, malinaw ang kaba at pangamba. Hindi niya matanggap na ganoon na lamang ang magiging kapalaran ng kanyang matalik na kaibigan, kaya't hindi na niya kinaya pang makinig at tuluyan na siyang umalis. Hahabol sana si Lira ngunit hindi na niya nagawa sapagkat niyaya na siya ng kanyang ina at lola na umuwi na. Mula nang ipahayag ni Lira ang kanyang pasya sa mga tao, tila muling sumibol ang pag-asa sa buong baryo. Ang mga taong dati balisa at laging takot, ngayoy may ngiti na sa mga labi. Nakakalabas na sila ng bahay ng walang pangamba, sapagkat ilang araw na rin silang hindi ginagambala ng mga aswang. Lumipas ang mga araw ngunit hindi pa rin nagpapakita ang mga aswang sa baryo. Maging si Silvano ay hindi rin nagparamdam. Tanging mga sulat lamang ang iniiwan nito. Mga paalala tungkol sa nalalapit nilang kasal. Isang araw, abala si Aling Delia sa pananahi ng kasuotan ng kanyang anak gamit ang lumang makinang dati gamit ni Lola Bising. Nang lumabo ang paningin ng matanda, tumigil na siya sa pananahi. At mula noon, nakatabi na lamang ito at hindi na nagagamit. Habang tinatahi ang trahe de boda, hindi napigilan ni Aling Delia na muling malungkot. Anak, sana sa ibang pagkakataon ko ito ginawa. Para sana ito sa kasal na pinangarap mo at gusto mo. Hindi dahil napilitan ka lang. Nay, wag na po kayong mag-alala. Basta't ligtas ng lahat, masaya na po ako. At saka di ba sabi ni Silvano, siyang bahala sa kasal? Bakit kayo nagtatahi pa ng trahe de boda? Dahil ito ang gusto kong isuot mo sa kasal mo, anak. Kapag nakausap ko si Silvano, sasabihin ko sa kanya na ito ang isuot mo sa inyong kasal. At bakit naman kayo umiiyak? Kinakabahan ako, anak. Kapag ikinasal ka na, ano nang mangyayari? Hindi ko mapigilan ng mag-alala. Nay, wag na po kayong umiyak. Hindi ko alam ang mangyayari pero patuloy kong ipinagdarasal na tamang pasya ko. Habang nag-uusap ang mag-ina, nakaupo si Lola Bising sa isang tabi. Nakapikit siya at mahigpit na hawak ang rosaryo.
Ngunit kanina pa hindi mapakali. May mali. May hindi tama sa kasunduang ito. Bigla kong naalala ang sinabi doon ng aming mga ninuno. Kapag ang anak ng albularyo ay ipinakasal sa isang nilalang ng dilim, hindi maganda ang kalalabasan. Kapahamak ka ng naghihintay. Lira, apo, mag-iingat ka. Hindi ako mapalagay. Ang kasal na ito, hindi tama. Isa itong ritual na may masamang kapalit. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Ano na naman ba yan, Nay? Bakit kaya nagsasalita ng ganyan? Bigla kong naalala ang sabi ng ating mga ninuno. Kapag ikinasal ang anak ng isang albularyo sa isang nilalang ng dilim, gaya ng aswang, kapahamakan ng kahahantungan. Nay, natatandaan ko po yan. Pero ang kapahamakan na sinasabi ng ating mga ninuno ay para sa nag-aanyaya ng kasal, hindi sa niyaya. Ibig sabihin nito, ang panganib ay para kay Silvano, hindi para kay Lira. Pero hindi ordinaryong aswang lang si Silvano, anak. Siya ang pinuno at mataas ang uri ng kanyang lahi. Sinabi ng ating mga ninuno na hindi tatalab sa malakas na aswang ang masamang balik. Ngunit Paano kung sa akin may masamang mangyari, Lola? Nako, huwag kayong masyadong mag-alala at mag-isip ng kung ano-ano. Imbis na mag-isip tayo ng negatibo, bakit hindi positibong isipin natin? Di po ba? Kaya ipanatag mong loob mo, Lola. At saka, wala naman akong natatandaan na kapag hindi tumalab sa nagyaya ng kasalang sinasabing kapahamakan, ay babalik ito sa kung sino ang niyaya. Kaya inay, kalma ka lang. Magtiwala tayo na walang mangyayaring masama kay Lira. Kahit papano, napanatag si Lola Bising sa sinabi ng mag-ina. Samantala, hindi pa rin mapakali ang matalik na kaibigan ni Lira na si Marites. Kahit malalim na ang gabi, hindi pa rin siya dinalaw ng antok. Hindi ako mapalagay. Hindi tama na kaibigan ko magsasakripisyo. Bakit parang nakalimutan na ng mga tao lahat ng sakripisyo ni Mang Ilyas noon sa baryo? Kaya nga nagkasakit siya ng malubat na matay ng maaga. Ngayon, si Lira naman ang magsasakripisyo para sa baryo. Hindi dapat matuloy ang kasal. At hindi rin ako mapalagay sa tunay na balak ni Silvano. Wala akong tiwala sa kanya dahil kahit baliktarin man ang mundo, dugong aswang pa rin ang nananalaytay sa kanya. Kinaumagahan, nagpunta sa gubat si Marites upang manguha ng mga halamang gamot. Mula nang mamatay ang ama ni Lira na isang albularyo, wala nang manggagamot sa baryo. Kanya-kanya na lang ng diskarte ang mga tao sa paggamot sa kanilang sarili. O kaya ay nagpupunta pa sila sa kabilang baryo upang magpatingin sa albularyo doon. Habang naglalakad si Marites, bigla siyang nakarinig ng mga boses na nag-uusap sa di kalayuan. Sandali. Para may mga tao sa banda ron ah. Teka. Kilala ko ang boses ng isa sa mga nagsasalita. Dapat ko bang puntahan? Naku, bigla akong kinakabahan. Dahan-dahang lumapit si Marites sa kinaroroonan ng mga boses hanggang sa matuntun niya ang mga ito. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno para hindi siya makita ng mga ito. Laking gulat niya nang makilala kung sino ang isa sa mga nag-uusap, Miss Ligaya. Si Silvano? May kausap siya na kapwa niya aswang. Ano kayang pinag-uusapan nila? Pinakinggan ni Marites ang usapan ng mga aswang at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang narinig. Nalalapit na ang pag-iisang dibdib namin ni Lira. Sa oras na ikinasal na kami, magiging atin ang buong baryo. Sinasabi ko na nga,
Hindi mapagkakatiwala ng hayop na si Silvanong to. Niloloko niya lang si Lira. Akala ng mga tao, magiging mapayapa na ang buhay nila pagkatapos naming ikasal ni Lira. Nagkakamali sila. Ang totoo, ginamit ko lang ang kasal namin para mapaniwala sila na magkakaroon ng katahimikan sa baryo. Sa oras na magtalik kami ni Lira, magkakaroon ako ng mas mahabang buhay dahil nananalaytay sa kanyang dugo, ang dugo ng isang malakas na albularyo na lalong magpapalakas sa akin. At kapag nangyari yon, mas lalo lamang akong magiging malakas at makapangyarihan. Masasakop na natin ang tuluyan ang buong baryo at ang lahat ng tao rito ay magiging pagkain natin. Si Lira ang katuparan ng mga bala ko na tuluyang maangkin ang baryong ito na hindi natin magawang sakupin ang buo dahil may kung anong kapangyarihan na nakabalot sa baryo. Marahil gawa yun ni Elias. Pero kapag napasakin ang kanyang anak, magagawa kong tanggalin yun at magiging malaya tayong lahat upang makapambiktima rito. Diyos ko, ganun palang balak ng walang hiyang to. Kaya pala atat na atat siyang pakasalan ng kaibigan ko. Napakademonyo talaga ng hayop na to. At kaya pala kaunti lang mga aswang na nanggugulot nakakapasok sa baryo. Hindi pala lahat ng aswang ay nakakapasok dahil marahil sa ginawang pangontra nun ni Mang Elias nang siya'y nabubuhay pa. Pero sa oras na maisa katuparan ni Silvano kanyang balak na maangkin si Lira pagkatapos nilang ikasal, magkakaroon na siya ng sapat na lakas upang tuluyang masira yun. Malaya na rin makakapasok sa baryo ang lahat ng aswang na kalahi niya. Hindi ito maaari. Malapit nang mangyari ang gusto ko. Kaya ihandaan niyo na ang inyong mga sarili at ipaalam sa iba pa nating kalahing aswang upang makapaghanda rin sila sa nalalapit nating pagsakop sa buong baryo. Umaapaw ang galit ni Marites sa mga nalaman niya, Miss Ligaya. Gusto niyang sumigaw pero pinigilan niya ang sarili. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata sa sobrang gigil habang maingat at mabilis siyang umalis doon at bumalik sa baryo. Dumiretso agad siya sa bahay ni Lira. Halos hindi makahinga sa kaba at pagod. Lira! Lira, buksan mo ang pinto! May kailangan ako sabihin sa'yo! Buksan mo ang pinto! Agad na binuksan ni Aling Delia ang pinto at nagulat siya nang makita ang itsura ni Marites. Humahangos, pawis na pawis, at halatang balisa. Oh, Marites, anong nangyari sa'yo? Bakit ka humahangos? Aling Delia, kailangan ko pong makausap si Lira. Pati kayo. Dapat yung malaman ang natuklasan ko. Narinig ni Lira ang boses ni Marites, kaya't nagmamadali siyang lumabas ng kwarto upang harapin ang kaibigan. Marites, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari? Lira, may dapat kang malaman. Hindi totoo ang lahat ng sinabi sa'yo ni Silvano. Niloloko ka lang niya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Habang nangunguha ko ng mga halamang gamot sa gubat, nakita ko si Silvano. Kasama niyang kausap ang iba pang mga aswang. Narinig ko mismo na ginagamit niya lang ang kasal niyo upang tuluyang masakop ang baryo. Hindi totoo na gusto ko niyang pakasalan. Ginagawa niya lang to para maangkin ka at lalo pang lumakas dahil nananalitay sa iyo ang dugo ng isang makapangyarihang albularyo. At higit pa ron, hindi rin totoo na titigil ng mga aswang sa panggugulo kapag ikinasal kayo. Ang totoo, mas lalo pa nilang sisirain ang baryo. Kapag naging asawa ka na niya, mas marami pang mamamatay at mapapahamak. Nanlaki ang mga mata ni Lira at nanginig ang kanyang tuhod.
Labis na nagulat sa kanyang mga narinig. Ano? Totoo ba yan sinabi mo, Marites? Totoo ang sinasabi ko, Lira. Tinig na dinig kong halimaw na si Silvano. May masama siyang balak. Hindi niya tutuparin ang mga ipinangako niya sa iyo. Isang malaking panlilin lang ang lahat. Kinakamit ka lang niya. Dahil ang dugo mong albularyo ang kailangan niya upang tuluyang masakop ang baryo. Sabi na nga pa, hindi mapagkakatiwala ng Silvano na yan. Kaya pala iba pa rin ang kutob namin kahit puro magagandang sinasabi niya. Tama ba ang narinig ko? Ay, niloloko lang pala ni Silvano ang apo ko. Abay, walang hiya talaga yon. Pagkatapos ng lahat ng sinabi niya na gusto na niyang magbago, na mahal niyang apo ko. Puro kasinungalingan lang pala ang lahat. Galit na galit si Lola Bising nang marinig ang kanilang pinag-uusapan. Agad itong lumabas sa kusina kahit abala sa pagluluto. Pinaglalaroan lamang tayo ni Silvano. Pinapaikot niya lang tayo. Ang kasunduan niyo ay hindi para sa katahimikan at kapayapaan ng baryo, kundi isang kasunduan tungo sa kapahamakan. Ano pa nga pag-aasahan natin sa isang halimaw? Kahit anong tamis ng salita niya, lason pa rin ang laman ng kanyang pagkatao. Hindi natin siya dapat pinagkatiwalaan at hindi natin nahayaang matuloy ang kasal nila ng apo ko. Napakawalang hiya niya talaga. Hindi niya makukuha ang gusto niya. Pero anong gagawin natin kung hindi ko ituloy ang kasal? Tsaka ng mga taga-baryong pagbubuntunan niya ng galit. Diba sinabi ko sa'yo na hahanap ako ng paraan? May naisip na ako kung paano natin lalabanan si Silvano. Alam natin hindi natin siya kayang harapin ng tayo lang. Pero may isang tao na maaaring makatulong sa atin para tuluyan siyang mapabagsak. Sino? Si Mang Pedro, ang dating albularyong kaibigan ng iyong ama. Napaisip si Lira sa pangalang binanggit ni Marites. Si Mang Pedro, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama, na matagal nang nawawala at hindi na muling nasilayan sa baryo. Mang Pedro, matagal na natin siyang hindi nakikita. Sabi ng iba, tinalikuran niya ng pagiging albularyo dahil sa manangyari sa kanya noon. Saan natin siya hanapin? Alam ko kung nasan siya, Lira. Saka ko na ikikwento sa iyo kung paano ko siya natagpuan. Ang mahalaga ngayon, makahingi tayo ng tulong sa kanya. Paano ka nakakasiguran tutulungan niya tayo, Marites? Kailangan nating subukan, Lira. Kung may isang tao na may kakayahang lumabang kay Silvano, siya lang yun. Kahit ayaw na niyang balikan ang kanyang dating buhay bilang albularyo, naniniwala ako hindi naglaho ang mga kaalaman at kapangyarihang taglay niya. At higit sa lahat, tiyak kong hindi niya tatalikuran ang alaala ng iyong ama. May punto si Marites, apo. Kung matutulungan tayo ni Pedro, mas malaki ang pagkakataong malamanan natin si Silvano. Kilala ko ang taong yon. Patapat siya at may tunay na malasakit sa baryo. Kung buhay pang ama mo, siya rin ang sasabihin niya na maaari nating lalapitan upang humingi ng tulong. Kung hindi sana umalis sa baryo si Mang Pedro, tsak na hindi tayo ginagambala ngayon ng mga aswang. Dahil lahat ng natutunan ng iyong ama sa pagiging albularyo ay sa kanya nagmula. Si Mang Pedro ang higit na bihasa at may malalim na kaalaman kung paano labanan ng mga aswang. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin si Mang Pedro, Marites. Kung siya lang ang tanging pag-asa natin laban kay Silvano, hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Kailangan natin siyang makita bago ang itinakdang araw ng aking kasal. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, sinamahan ni Marites sina Aling Lira, Aling Delia at Lola Bising patungo sa kinaroroonan ng dating albularyo. Nakarating sila sa kabilang baryo at natuklasan nilang doon naninirahan si Mang Pedro. Isang matandang lalaking halos iniiwasan ng mga tao sa paligid niya. Ang kanyang tirahan ay isang maliit na barong-barong na nakatayo sa liblib na parte ng kakahuyan. Habang papalapit sila sa bahay nito, biglang nakaramdam ng pag-aalinlangan si Lira. Kinakabahan ako.
Baka hindi niya tayo tulungan. Umalis na nga siya sa baryo at piniling manirahan dito sa liblib na kakahuyan upang umiwas sa mga tao. Ibig sabihin, ayaw niya nang makihalubilo. Baka itaboy pa niya tayo kapag nagpakita tayo sa kanya. Lira, wala na tayong oras para magduda. Kailangan natin ng tulong ni Mang Pedro laban kay Silvano. Kahit pa itaboy niya tayo, kahit pa kailanganin natin magmakaawa, gagawin natin. Siya lang makakatulong sa atin ngayon. Siya lang ang may sapat na kaalaman upang puksay ng mga aswang bukod sa iyong ama. Tama si Marites, anak. Sa ngayon ay siya ang pag-asa natin. Gagawin natin ang lahat para mapapayag natin siya na tulungan tayo. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Mang Pedro, kumatok si Marites ng malakas. Mang Pedro! Mang Pedro, ako po ito, si Marites! Kailangan ko pong tulong nyo! Sa una, walang sumagot. Ilang sandali ang lumipas bago nila marinig ang mabigat at mabagal na yabag ng mga paa mula sa loob. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki. Seryoso ang mukha. Mahaba ang kanyang ubaning buhok at may mga matang nagtataglay ng makahulugang titig. Marites, akala ko ikaw lang ang darating. Bakit may kasama ka? Teka. Delia, Bising, anong ginagawa niyo rito? Mang Pedro, pamanhin po. Pero kailangan po talaga namin ng tulong nyo. Nanganganib ang buong baryo dahil sa mga aswang na pinamumunuan ni Silvano. Bukod kay Mang Elias, kayo na lamang ang tanging maasahan at makakatulong sa amin. Hindi ba't sinabi ko na noon? Wala na akong kinalaman sa baryo. Hindi na ako albularyo. Matagal ko nang tinalikuran ng buhay na yon. Kaya umalis na kayo dahil wala kayong mapapala sa akin. Marites, bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Mang Pedro, nagmamakaawa po kami sa inyo. Hirap na po ang buong baryo. Marami na ng buwis ng buhay dahil sa mga aswang. Nasa bingit na ng kapahamakan ng lahat. Ito pong kaibigan ko na anak ng Mang Elias ay gustong pakasalan ng pinuno ng mga aswang na si Silvano. Ngunit natuklasan ko na ginagamit lamang siya ng halimaw na yon. Gusto niya lang napakasalan siya para sa oras na magtalik sila. Lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan dahil sa dugong dumadaloy sa kaibigan ko. Dugo ng albularyo. Nang mabanggit ni Marites ang pangalan ng kanyang kaibigan, biglang natigilan si Mang Pedro. Napahigpit ang pagkakahawak nito sa tungkod at agad na tumingin kay Lira. Si Elias, ang matalik kong kaibigan. Ikaw ba ang anak niya? Dalaga ka na rin tulad ni Marites. Ako nga po, Mang Pedro. Ako si Lira. Ang kaisa-isang anak ng inyong matalik na kaibigan na si Elias. Kung nabubuhay pa ang tatay mo, hindi niya hahayaan na maikasal ang kanyang anak sa isang aswang. Lumapit si Lira kay Mang Pedro. Nangingilid ang luha. Mang Pedro, alam ko pong tinalikuran niyo ng pagiging albularyo dahil sa sakit na naranasan niyo noon. Pero ako po'y nakikiusap. Kung hindi niyo kami tutulungan, magtatagumpay si Silvano sa mga balak niya. Ayoko pong mangyari yun. Parang awa niyo na po. Maawa po kayo sa mga tao sa baryo. Ang ilan sa kanila ay mga bata na walang muwang. Hindi lang po buhay namin ang nakataya, kundi pati kinabukasan ng mga batang yon. Kung wala po kayong gagawin, sino pang malalapitan namin? Kayo na lang pong natitirang pag-asa ng baryo. Handa po akong gawin ang lahat. Basta tuwag niyo lang kaming talikuran. Napansin ni Mang Pedro ang panginginig ng boses ni Lira. Ang tapang, napilit sumisilip sa kabila ng pag-iyak. Ilang sandali siyang nanahimik bago muling magsalita. Ang mga aswang, sila rin ang dahilan kung bakit namatay ang aking asawa. Pinatay nila siya bilang paghihiganti para sa mga kalahi nilang nilabanan at napatay ko noon. Dahil doon, isinumpa kong kalimutan na ang pagiging albularyo at ang kakayahan kong lumaban sa kanila. Gusto kong ipaghiganti ang aking asawa
Ngunit tuwing hinahawakan ko ang aking mga gamit bilang albularyo o tinatangka kong gamitin ang aking kapangyarihan, agad kong naalala ang kanyang huling sandali kung paano siya nawala sa kamay ng mga aswang. At sa bawat alaala, ako'y nanghihina, nawawala ng lakas. Bawat orasyon, bawat ritual, bawat paggamit ng aking kaalaman ay nagsisilbing sugat na muling bumubukas at ayaw maghilom. Nawalan ako ng tapang at sa halip na lumaban, pinili kong umiwas at magtago. Hanggang sa unti-unti, nakalimutan ko na rin kung sino ako. Pedro, kaibigan kita mula pa noong bata tayo. Alam ko ang sakit na dinanas mo sa pagkamatay ni Anita. Pero kung may natitira pang pagpapahalaga sa pagkakaibigan niyo ni Elias, tutulungan mo ang apo ko. Tutulungan mo kami. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Harapin mo ang kasalukuyan at iganti ang iyong namatay na asawa. Hahayaan mo ba na malaya pa rin silang gumagala at nambibiktima? Kung tunay mong minahal si Anita, ipaglaban mo ang kanyang alaala. Huwag mong hayaang mabaaliwala ang pagkamatay niya, Pedro. Hindi lang ito laban para sa amin, kundi laban din para sa kanya at sa lahat ng inosenteng biktima ng mga aswang. Nasa sayo ang kakayahang tapusin ito. Ikaw lang ang makakagawa. Kaya ngayon, Pedro, piliin mong lumaban. Matagal na katahimikan ang bumalot sa paligid. Nakatingin ang lahat kay Mang Pedro, naghihintay sa kanyang pasa. Sa huli, bumuntong hininga siya ng malalim at tumingin ng diretso kay Lira. Kung anak ka nga ni Elias, hindi ko hahayaan na mapahama ka. Sige, tutulungan ko kayo. Ngayon, ihanda ninyo ang inyong sarili dahil isang mabigat na laban ang paparating. Maraming salamat po, Mang Pedro. Malaking tulong po ito para sa ating mga kabaryo. Napangiti si Lira kay Mang Pedro. Wari na wala ang bigat na matagal nang nakapatong sa balikat ng matanda. May kakampi na sila laban kay Silvano. Ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula ng tunay na laban at wala nang atrasan. Simula nang pumayag si Mang Pedro na tumulong, nag-iba na ang takbo ng buhay ni Lira. Tuturuan siya ni Mang Pedro kung paano makipaglaban sa mga aswang, sapagkat nasa dugo niya ang pagiging albularyo. Nagsimula ang kanyang pagsasanay. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga lumang aklat na naglalaman ng mga orasyon, dasal at ritual na pwedeng gamitin laban sa mga alagad ng kadiliman. Lira, ang dasal na ito ay isa sa mga itinuro ko sa iyong ama. Isa itong mabisang pangontra laban sa mga aswang. Hindi sapat na bigkasin mo lamang ito. Kailangan buo ang loob mo at buo ang puso mo. Kung hindi, ay hindi rin ito gagana. Subukan mong bigkasin iha. Tandaan mo, kapag ginamit mo ang dasal na yan, 3 beses mo itong bibigkasin. Sa ngalan ng liwanag na walang hanggan, wakasan ng nilalang ng kadiliman, wasakin ng kasamaan. Paulit-ulit na binigkas ni Lira ang dasal hanggang hindi na siya natitigatig sa bawat salita. Kahit nanginginig, ramdam niyang unti-unti siyang nagiging matatag. Samantala, palihim na ipinulong ni Marites ang mga tao sa baryo upang ipaliwanag ang plano para sa kasal ni Lira, na ang kasal na yon ay magiging bahagi ng kanilang laban sa mga aswang at kay Silvano. Sinabi rin niya na kakampi nila sa laban ang albularyong si Mang Pedro na nagbabalik na sa kanilang baryo. Bagamat hindi maiaalis ang takot at kaba sa mga taga-baryo,
Naunawaan naman nila na kailangan nilang lumaban para sa hinahangad nilang kalayaan at katahimikan. Binigyan din ni Mang Pedro si Marites ng isang kwintas na pangontra na dapat isuot upang hindi marinig ng mga aswang ang anumang sasabihin niya. Kahit si Silvano ay hindi ito maririnig. Binigyan din siya ng matanda ng iba pang pangontra na ipamimigay sa mga tao para sa kanilang proteksyon laban sa pag-atake ng mga aswang. Ipinaalala ni Mang Pedro kay Marites na bawat pangontra ay may sariling kapangyarihan at dapat gamitin ng may pananalig at pag-iingat. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, magkakaroon ang baryo ng pagkakataong labanan ang kadiliman na matagal nang nagpapahirap sa kanila. Mga kasama! Hindi tayo pwedeng umasa lang kay Lira. Kapag dumating ang mga aswang, kailangan nating ipakita na marunong din tayo lumaban. Hindi sila basta-basta titigil hanggat hindi nila tuluyang nasasakop ang ating baryo. Kaya tanggapin niyo ang mga pangontra na to na ibinigay ni Mang Pedro. Magagamit niyo yan para protektahan ang inyong mga sarili sa mga aswang. Tumango ang mga tao. May takot sa kanilang mga mata ngunit may apoy ng tapang sa kanilang mga dibdib. Hanggang sa sumapit na ang araw bago ang kasal ni Lira. Hindi pa rin nagpaparamdam si Silvano at ang mga kalahi nitong aswang. Hindi tumitigil si Lira sa pagsasanay ng mga itinurong orasyon, dasal at ritual ni Mang Pedro. Kung paanong lalabanan ang mga aswang sa mas madaling paraan. Pinapasa ni Lira ang bigat ng mga aral at ang pangakong hindi niya hahayaang mapahamak ang buong baryo. Sa bawat orasyon, dasal at ritual na kanyang pinag-aaralan, lalo pang tumitibay ang kanyang loob upang makipaglaban. At dumating na ang gabi na pinakahihintay ng mga aswang. Ang kasal ni Lira at Silvano. Nakaupo siya sa harap ng salamin habang inaayos ni Aling Delia ang kanyang buhok. Nakasuot siya ng puting trahe de boda. Ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng kasiyahan. Sa halip, kitang-kita ang galit at determinasyon niyang pabagsakin si Silvano. Napakaganda mo, anak. Para kang diwata. Mas lumitaw ang kagandahan mo pagkatapos kitang ayusan. Mas maganda ka pa sa akin nung kabataan ko. Nay, walang tatalo sa kagandahan niyo ni Lola. At saka, ang kagandahan itong magiging bangungot kay Silvano. Ito ng araw ng kanyang pagbagsak at ng mga kalahi niyang aswang. Napahinto si Aling Delia, napayakap sa anak at mahigpit na napaiyak. Kinakabahan ako sa maaaring mangyari, anak. Kahit pa nagsanay ka kay Mang Pedro kung paano lalabanan ang mga aswang, natatakot pa rin ako. Baka mamaya. Wala po kayong dapat ipag-alala, Nay. Handa na po ako. Pinaghandaan ko ng lahat. Ngayong gabi, pagbabayarin ko si Silvano sa mga kasinungalingan niya at sa lahat ng kasalanan niya sa baryong ito. Mag-iingat ka, anak. Tuso ang mga aswang, lalo na si Silvano. Alam naman natin ang kapangyarihan niya. Kaya huwag kang padadala sa galit o emosyon. Gamitin mo ang talino, tapang, at lahat ng itinuro sa iyo ni Mang Pedro. Sa ganitong paraan ka lamang magiging ligtas at magtatagumpay, anak. Salamat po, Inay, sa paalala. Tandaan niyo po, kahit ano pang mangyari, mahal na mahal ko kayo ni Lola. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Miss Ligaya, napangiti si Lira. Ngunit nangingilid ang luha. Sa kanyang puso, ramdam niya ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya at ito ang nagsisilbing lakas upang hindi siya sumuko. Nang sumapit ang oras ng kasal sa gitna ng liwasan, nagsidalo ang buong baryo. Nakapalibot at nakamasid. Tahimik ang lahat, para bang sabay-sabay ang tibok ng kanilang mga puso. Maya-maya, dumating si Lira. Mabigat ang bawat hakbang niya. Parang may tanikala sa paa.
Sa harap niya, naroon si Silvano. Nakasuot ng itim at may malamig na titig. Tila may itinatagong lihim. Bago pa man magsimula ang seremonya, napansin ni Lyra ang mga simbolo na iginuhit ni Silvano sa lupa. Mga simbolong hindi niya maintindihan. Tinanong niya ito, ngunit tumawa lamang si Silvano at sinabing bahagi yon ng seremonya. Kinabahan si Lyra. Tila hindi ito isang kasal, kundi isang ritual. Naramdaman niya ang panginginig ng lupa. Lumamig ang hangin at biglang nagkaroon ng kulog at kidlat. Kahit na hindi naman umuulan. Samantala si Marites, Aling Delia, Lola Bising at mga taga-baryo ay nakahanda na. Palihim nilang bitbit ang mga pangontra na ibinigay sa kanila ni Mang Pedro at nakamasid sa bawat galaw sa paligid. Tumingin siya kay Lyra at sa kanilang titigan parang ipinasa niya ang lakas at tapang na kailangan ng kaibigan. Lyra, lakasan mong loob mo. Ito na ang araw na pinakahihintay natin. Hindi tayo maaaring mabigo. Tahimik na nakatayo si Lyra sa harap ng altar sa gitna ng liwasan. Malamig at nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang bulaklak na ibinigay ni Silvano. Ang puting trahe de boda na suot niya ay tila tanikala na pinipiga ang kanyang dibdib. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng kapalarang nakapatong sa kanyang balikat. Sa kanyang tabi, nakatayo si Silvano, ngunit nakangiti ng malamig. Sa una, mukha itong maginoo at maamong tignan. Ngunit habang lumalalim ang seremonya, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kakaibang presensya nito. Habang lumalalim ang seremonya, lalo ring lumalakas ang kakaibang kapangyarihan sa paligid. Sa harap ng lahat, bahagyang ngumisi si Silvano. Nanlisik ang kanyang mga mata at sa bawat galaw niya, unti-unting nabubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Maya-maya'y biglang humalakhak ng ubod ng lakas si Silvano, dahilan upang makadama ng kilabot ang mga taong naroon. Bakit, Silvano? Anong nakakatawa? Ngayon ay magsisimula na ang tunay na pagsasama ng tao at ng nilalang ng dilim. Matutupad na rin ang matagal ko ng balak. Anong ibig mong sabihin? Akala ninyo'y kapayapaan ang dala ng kasal nating ito? Nagkakamali kayo. Akala mo ba'y wala kaming alam sa lahat ng plano mo, Silvano? Mukhang ikaw ang aming nautakan. Napahinto sa paghalakhak si Silvano. Labis na nagtaka sa sinabi ni Lyra. Anong ibig mong sabihin, Lyra? Bistado ka na namin, Silvano. Alam na namin ang lahat ng balak mo. Hindi mo na ako maluloko. Hindi mo na rin maluloko ang mga tao rito sa baryo. At dito ko na rin winawakasan ang kasal na to. What? Hindi! Hindi ito nagtatapos dito, Lyra. Hindi ko alam kung paano mo natuklasan ang mga balak ko. Pero sa tingin mo ba'y may magagawa ka pa? Sa ayaw at sa gusto mo, itutuloy natin ang kasal at aangkinin kita para sa katuparan ng aking mga balak. Wala na kayong magagawa. Akin ka, Lyra. Akin ka! Sa isang iglap, biglang nagbago ang anyo ni Silvano, Miss Ligaya. Ang kanyang balat ay nagkulay abo. Ang mga kukoy humaba na parang pangil ng mabangis na hayop. At ang kanyang mga matay naging kulay pula at nanlilisik sa matinding galit. Mula sa kanyang bibig ay lumitaw ang matutulis na pangil, kasabay ng pag-agos ng malapot na laway. Diyos ko! Isa na siyang ganap na halimaw!
Sa sobrang takot ay nataranta ang mga tao. Nakalimutan nilang may hawak silang mga pangontra. Nagsigawan at nagsitakbuhan sila. Ngunit huli na, biglang nagsidatingan ng iba pang mga aswang na mga alagad ni Silvano. At walang pag-aatubiling sinugod ang mga taga-baryo. Isang lalaki ang nahablot at kinagat sa leeg. Habang isang babae naman ang walang awang winakwak ang tiyan at nilantakan ang kanyang mga laman loob. Walang pinili ang mga aswang. Bata, matanda, babae o lalaki. Lahat ay naging biktima. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, dumating si Mang Pedro. Tanga ng isang pamilyar na bagay. Ang benditadong krus at ang langis ni Itay. Hawak ni Mang Pedro. Silvano! Akala mo ba'y magtatagumpay ka sa panggugulo mo sa baryong ito? Hindi porket wala na si Elias ay malaya ka ng maghasik ng kasamaan. Nandito pa ako hanggat ako'y nabubuhay. Walang aswang na makakagambala sa baryong to. Hindi ko akalaing buhay ka pa pala, tanda. Ang tagal mong nawala. Baka pagsisihan mo ang pagbabalik mo rito. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang tangkain pang mangialam o lumaban. Dahil matutulad ka lang sa asawa mo na pinatay noon ang mga alagad ko. Muling umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na halakhak ni Silvano. Nilapitan niya si Lira at marahas na hinawakan ng kamay nito. Waring ipinapakita sa lahat na siya na ang nagmamay-ari sa dalaga. Halika, Lira. Ituloy natin ang kasal. Huwag kang magtangkang tumanggi kung ayaw mong unahin kong patayin ang nanay at lola mo. Bitawan mo ako! Magpakasal kang mag-isa! Hindi ako kailanman papayag na maging asawa mo! Bitawan mo ang anak ko! Hindi kami dapat nagtiwala sa'yo! Halimaw ka! Walang hiya ka talaga, Silvano. Wala kang isang salita. Ang halimaw! Kahit gaano pa kabait ang ipakita, halimaw pa rin ang ugali. Hindi na magtatagal ang paghahari-harian mo, Silvano! Dumating na ang araw na iyong katapusan! Pati na rin ang mga kalahi mo, aswang! Nag-alab ang galit sa mga mata ni Silvano. Mabilis niyang inilabas ang kanyang matutulis na mga kuko at tinangkang sunggaban sina Aling Delia at Lola Bising na nakalimutan na namang may dala silang pangontra. Ngunit bago pa man siya makalapit, inunahan na siya ni Marites at isinaboy sa aswang ang laman ng hawak na botelya na ibinigay sa kanya ni Mang Pedro. Ano yung isinaboy mo sa akin? Wala ka palang binatbat sa pinulbos na dahon ng kamangyan eh. Diyan pa lang, nabilipit ka na sa sakit. Kikilo sana si Silvano upang makabawi, ngunit naunahan siya ni Mang Pedro. Mabilis siyang sinabuyan ng benditadong langis. Subalit nagawa pa rin ng pinunong aswang na umiwas. Muntik na ako niya na. Mawalang iya kayo. Pagsisisihan ninyo ang pagkalaban sa akin! Nakita nila na biglang nagbago ang katawan ni Silvano, Miss Ligaya. Lalo pa itong lumaki at nagsipag-alsa ang kanyang mga ugat. Dumilim ang kanyang mga mata at ang anyo niya ay naging higit na nakakatakot. Mula sa kanyang lalamunan ay umalingaw-ngaw ang mas mabagsik na pag-angin. Lira! Ngayon na ang oras. Yung itinuro ko sa'yo, gamitin mo na laban sa kanya! Kaya mo yan, Lira! Pagkakataon na natin to! Tumango si Lira. Pilit na pinatatag ang sarili. Samantala, inihanda ni Mang Pedro ang binditadong krus na biglang nagliwanag sa kanilang harapan. Dahilan upang umurong ang mga aswang sa paligid. Ramdam ni Lira ang init at lakas na nagmumula dito. Parang ipinapasa sa kanya ang tapang at pananampalatayang kakailanganin para sa laban niya kay Silvano.
Sisiguraduhin namin na dito na magtatapos ang kasamaan mo, Silvano! Sa tingin niyo ba, matatalo ninyo ako? Mga hangal! At ikaw, Lira, hindi ka makakatakas sa akin. Mapapasakin ka rin. At pagkatapos, tsaka kita papatayin kapag nakuha ko na ang gusto ko sa'yo. Mabilis na sumugod si Silvano kina Marites at Mang Pedro. Ngunit bago pa man siya makalapit, muling isinaboy ni Marites ang pinulbos na dahon ng kamangyan. Dahilan upang muling mapaigtad sa matinding sakit ang pinunong aswang at napasalampak sa lupa. Visit kang babae ka! Ano, Silvano? Gayon mo ilabas ang tapang mo! Kapag nakabawi ako, ikaw ang uunahin kong patayin. Kung bibigyan ka pa namin ng pagkakataon na makabawi! Sinamantala ni Lira ang pagkakataon. Ibinuka niya ang kanyang mga labi at sinimulang bigkasin ang isang makapangyarihang dasal na itinuro sa kanya ni Mang Pedro. Sa ngalan ng liwanag na walang hanggan, wakasan ang nilalang ng kadiliman, wasakin ang kasamaan. Sa ngalan ng liwanag na walang hanggan, wakasan ang nilalang ng kadiliman, wasakin ang kasamaan. Kasabay ng pagbigkas ni Lira ng dasal, inihanda ni Mang Pedro ang hawak niyang binditadong krus. At bago pa man makabangon si Silvano, mabilis niyang naitarak ang matalim na bahagi ng krus sa dibdib ng pinunong aswang. Hindi! Ano to? Bakit nagliliwanag ang bahaging sinaksak mo ng krus? Yan ang liwanag na hindi mo kailanman malalabanan, Silvano. Ang apoy ng pananampalataya at ang kapangyarihan ng may kapal. Yan ang tatapos ng isang tulad mong inilalang ng kadiliman. Maya-maya, ang liwanag mula sa sugat ni Silvano ay bumalot sa buo niyang katawan hanggang sa unti-unti itong nagliyab. Muling napasigaw ng ubod lakas ang pinunong aswang at ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Hindi nagtagal, binawian siya ng buhay. Ang kanyang katawan ay nilamon ng apoy hanggang sa tuluyan ng maging abo. Dahil wala na ang kanilang pinuno, nangibabaw ang matinding takot sa mga natitirang aswang. Nagsitakbuhan sila palayo hanggang sa tuluyan ng maglaho sa dilim. Ilan sa kanila ay napatay ng ilang mga taga-baryo na ginamit ang mga pangontrang binigay ni Mang Pedro. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang lahat nang matiyak nilang wala na ang pinunong aswang. Samantala, nilapitan ni na Aling Delia, Lola Bising at Marites si Lira. Nagawa mo, anak. Natalo mo ang pinuno ng mga aswang. Nagtagumpay tayo, Lira. Nailigtas natin ang buong baryo. Siguradong ipinagmamalaki ka ng tatay mo, Apo. Ang tapang sa puso mo ang nagligtas sa ating lahat. Pero bumigkas lamang po ako ng dasal. Si Mang Pedro pa rin pong nakapatay kay Silvano. Malaki ang nagawa mo, Lira. Dahil ang pagbigkas mo ng makapangyarihang dasal ang nagbigay ng karagdagang lakas sa benditadong krus. Kung wala ang dasal, mahihirapan akong tapusin ang kasamaan ni Silvano. Tandaan mo, Iya, hindi lamang sandata ang lumalaban, kundi ang pusong may pananampalataya. Ganun po ba? Pero may tanong lang po ako. Bakit nasa inyong binditadong krus at ang langis ni tatay? Matagal na po namin hinahanap ang mga yun eh. Ang mga ito, sa totoo lang, akin talaga ang mga ito. Hiniram lamang ng tatay mo. Noong nalaman niyang may malubhasang sakit, pinuntahan niya ako at ibinalik niya ang mga ito sa akin. Sinabi ko sa kanya na ipasa sa iyo dahil ikaw ang nag-iisa niyang anak
at tanging maaaring magmana ng kanyang pagiging albularyo. Ngunit tumanggi siya dahil ayaw raw niya na mapasan mo ang ganitong buhay at hangad niya na mas tahimik na buhay ang iyong maranasan. Hindi lahat ay nagsasaya dahil may ilan na nagluluksa dahil nawala ng mga mahal sa buhay. Ngunit kahit papano, may dapat pa rin silang ipagpasalamat. Malaya na ang kanilang baryo mula sa mga aswang. Gumawa si Mang Pedro ng malakas na orasyon upang lalo pang pagtibayin ang ginawang orasyon noon ni Mang Elias sa buong baryo, upang wala ng mga aswang na makapasok doon. Habang nagsasaya ang iba, nakatingin si Mang Pedro sa kalangitan. Kinakausap ang kanyang yumaong asawa at matalik na kaibigan. Naipaghiganti na kita, Anita. Nagawa ko rin ang dapat kong ginawa noon nang mawala ka. Nagpapasalamat ako kay Lyra dahil siya ang nagbalik ng lakas ng loob ko at nagpatibay ng aking sarili. Elias, aking kaibigan, nagawa ng iyong anak ang hindi mo natapos noon. Ang tuluyang wakasan ng kasamaan ni Silvano at ng mga aswang na gumagambala sa baryo. Ligtas na ang buong baryo. Hindi man tuluyang naubos ang mga aswang. Hindi na sila makakapasok dito dahil sa ginawa kong matibay na orasyon na lalo pang nagpatibay sa ginawa mo noon. Unti-unting bumalik sa katahimikan ng buong baryo, Miss Ligaya. Si Lyra, isang simpleng dalaga, ay naging simbolo ng lakas ng mga tao sa baryo. Si Mang Pedro, na muling bumalik sa landas ng pagiging albularyo, ay natagpuang muli ang dahilan upang lumaban sa buhay. Sa lahat ng nangyari, isang bagay ang naging malinaw. Ang kasamaan, gaano man ito kalakas, ay hindi kayang talunin ang tapang at paninindigan ng pusong naniniwala sa liwanag ng pag-asa. Ilang linggo matapos mamatay ang pinuno ng mga aswang, nagkaroon ng pagtitipon ang buong baryo. Ang lahat ay nagdala ng pagkain at inumin, parang isang piyesta. Hindi lamang ito simpleng salo-salo, kundi pagdiriwang ng kanilang kaligtasan at pasasalamat. Sa gitna ng pagtitipon, tumayo si Mang Pedro sa harap ng mga tao at nagsalita. Mula ngayong araw, kikilalanin natin si Lyra hindi lang bilang anak ni Elias, kundi bilang bagong albularyo at tagapagtanggol ng ating baryo. Noong una, hindi po ako interesado na sundan ang yapak ng aking ama. Ngunit sa kabila ng mga nangyari sa ating baryo, napagdesisyonan ko pong tanggapin ang tungkulin na iniwan niya. Hindi ko na po hahayaan na muling makabalik sa baryo mga kampo ng kadiliman. Aaminin ko po, bago ko pa lamang natututunan ng mga bagay-bagay. Kailangan ko po ng gabay mula sa isang bihasa sa ganitong larangan. Kaya't ako po'y humihingi ng tulong sa sino mang may karanasan at kaalaman sa sining ng pagtatanggol at pagharap sa kadiliman. Kailangan ko po ng isang guro, isang tagapayo, o kahit isang kasama na makakatulong sa akin upang maunawaan ang kaalaman at kapangyarihang iniwan ng aking ama. Hindi ko po kayang gawin ito ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, Iha. Nandito ako para tulungan at gabayan ka. Sama-sama nating dadalhin ang tungkuling ito. Hindi ka nag-iisa. Ako ang magiging gabay mo at ikaw ang magiging bagong ilaw ng ating baryo. Nagpalakpakang muli ang lahat at tuluyan nang nawala ang kaba at takot ng mga tao na muling gambalain ng mga halimaw, sapagkat meron na ulit tagapagtanggol ang kanilang baryo. Hindi lang isa, kundi dalawa na magtutulungan. Isang bagong ilaw at ang matagal ng gabay na handang harapin ang anumang panghanip. Sa pagsasanib puwersa nila, umaasa ang lahat na ang kadiliman ay hindi na muling mararanasan sa kanilang lugar. Mula noon, muling nabuhay ng normal ang buong baryo.
Wala nang aswang na nanggugulo sa kanila. At tuluyan nang nagbalik ang katahimikan na matagal na nilang hinangad. Miss Ligaya, napagtanto ni Lira na ang masamang panaginip niya noon, kung saan inatake at sinakmal siya ng isang aswang, ay paalala ng responsibilidad na kanyang tatahakin at ng mga panganib na darating. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas at determinasyon upang hindi matakot sa kadiliman at upang patuloy na ipagtanggol ang baryo at ang mga mahal niya sa buhay. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Nga pala, ang aking Lola Carmen ang nag-iisang anak ni Lira. Oo, nakapag-asawa noon si Lira. At ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan ay si Lola Carmen. Kahit maraming taon na ang nagdaan, malinaw pa rin sa alaala ni Lola ang lahat na kinuwento sa kanya ng kanyang ina tungkol sa mga nangyari sa Baryo Lupig. Ngayon, pumanaw na rin si Lola dahil sa katandaan. Muling nanariwa ang istorya ng kanyang ina dahil sa paulit-ulit niyang pagkukwento sa akin ng mga nangyari noon. Sana ay may natutunan ng inyong mga listeners sa ibinahaging kwento ni Lola Carmen. Sa tingin niyo, kung hindi nanggulo ang mga aswang noon sa baryo, yayakapin at tatanggapin kaya ni Lira ang pagiging albularyo tulad ng yumao niyang ama? Hihintayin ko po ang inyong mga kasagutan kung maswerteng mapili ang aking kwento dito sa Aswang Confessions. Kumusta, Ellen? Una sa lahat, gusto kong iparating ang aking paghanga sa iyong kwento. Naidetalye mo ng maayos ang lahat ng pinagdaanan ni Lira at ramdam ko ang bigat ng tungkulin niya para sa buong baryo. Napahanga rin ako sa ginawang pagtutulungan ni Lira at Mang Pedro para matalo ang pinuno ng mga aswang na si Silvano. Hindi lamang nila hinarap ang panganib, kundi pinakita rin nila kung paano dapat magsanib puwersa, ang tapang at karunungan upang maprotektahan ang kanilang baryo. Tunay na inspirasyon ang kanilang kwento para sa sino mang nakakaranas ng takot at hamon sa buhay. Na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may liwanag at pag-asa kung magkakaroon ka ng tapang at determinasyon. Ang kwentong tulad nito ay hindi lamang naglalayong maghatid ng takot sa mga nakikinig. Nagbibigay din ito ng aral na huwag magpadala sa takot at matutong harapin ng buong tapang ang mga hamon sa buhay. Sa panahon ngayon, meron pa kaya na tulad ni Lira na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng nakararami? Well, maraming salamat sa ibinahagi mong kwento, Ellen. Naway magpaalala ito na kahit ordinaryong tao, basta't may tapang at malasakit, ay maaaring maging ilaw at tagapagtanggol ng kanyang kapwa. Muli, ako si Miss Ligaya. Magandang araw sa inyong lahat.